We thank the Lord for an opportunity like this para po tayo ay patuloy magbigay ng panahon sa pagsamba sa ating Panginoon at patuloy po niya tayong gabayan. So pinagpapatuloy po natin ang ating serye ng pag-aaral sa Ebanghelyo ni Mateo. At maalala po natin sa naunang talata na pinag-aralan natin nung nakaraan ay naging matunggumpay ang pagpasok ng Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. O ito yung tinatawag natin kanyang triumphal entry. Sa panahon yun, kung natatandaan nyo, ang mga tao ay naging excited. Dahil ngayon sa paparating na Passover, napakaraming mga tao. And so natapat na ando doon ng Panginoong Jesucristo at talagang tinaon niya ang panahon yun para siya ay magpakilala. And the people were so excited, hindi nila napigilang magpuri. Yun yung panahong dineclare nila at kinilala nila na siya ang hari. Pero nakakalungkot, just like we noted last time, ang napakaraming tao rin yun, sila rin yung mga taong sumigaw na ipako siya. So pansinin natin kung gaano kabilis magbago ang puso at pagtanaw ng tao. Napakadaling madala ng emosyon at ng kaisipan dahil sa marami ang ando doon. So it was just like going with the tide. Pero hindi nila totoong kilala ang Panginoon at hindi nila kinilala ang Panginoon ng malalim. Unlike the true disciples and followers of the Lord. Now sa pagpapatuloy natin in Matthew 21, tatalakayin natin ang mga susunod na talata from verses 12 to 17 at madalas nire-refer ito patungkol sa paglilinis ng Panginoong Jesucristo sa templo or the cleansing of the temple. But before we go to this passage, let's offer a word of prayer. Almighty Father, we worship and adore you at maraming salamat sa napakahalagang pagkakataon na kami muli ay binubuklod ninyo sa panahon ng pananalangin, sa panahon ng pag-awit para sa inyong pangalan, sa panahon ng pag-aaral ng inyong mga salita, and how we take this as a great privilege sapagkat alam namin na hindi lahat ng mga tao ay may ganitong pagkakataon para gawin ang pagsamba. Pero salamat po dahil sa pagkilos ng inyong banal na spirito ay binubuklod ninyo kami. Maraming mga kahilingan, Panginoon, at nawa kayo ang malugod na sumagot ng mga kahilingan yun ayon sa inyong kalooban. At turuan niyo po kami, Panginoon, sa panahon ng aming pag-aaral upang kayo ang tunay na matanyag at mabigyan namin ng kaluguran. Pagpalain niyo ang inyong mga salita sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, kailangan po nating maunawaan gaano kahalaga ang tagpong ito. Sapagat ang pangyayaring ito ay naitala sa 4 na ebanghelyo or yung 4 gospel accounts. At alam naman natin, minsang binanggit ay mahalaga, pero kapag binanggit sa 4 na pagkakataon, alam na natin gaano kahalaga ito. Now, sa ating pong talata in Matthew 21, alam natin binanggit yan from 12 to 17, and then also in Mark 11, 15 to 19, and in Luke 19, 45 to 48. At binanggit din yan sa John 2, 13 to 16, bagamat kung mapapansin natin, ang marahil ang pagkakataon sa John chapter 2 ay naganap sa unang bahagi ng ministeryo ng Panginoon. Pero padating na siya sa pahuling bahagi ng kanyang ministeryo dito. Pero ganun pa rin ang mensahe na gustong tukuyin sa mga talatang ito. Kaya mahalaga, daanan natin mismo yung talata, bagamat pamilyar na tayo, mahalagang basahin natin siya. I'll be reading from the Filipino version of Matthew 21, 12 to 17. Sabi diyan, pumasok si Jesus sa templo at itinaboy niya ang lahat na nagtitinda at namimili sa templo. At ibiniliktad niya ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Ngunit ginagawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Ang mga bulag at ang mga pilay ay lumapit sa kanya sa templo at sila ay kanyang pinagaling. Ngunit nang makita ng mga punong pari ang mga eskriba, ang mga kahangahangang bagay na kanyang ginawa, at ang mga batang sumisigaw sa templo ay nagsasabi, Hosana sa anak ni David, ay nagalit sila. Kaya't sinabi nila sa kanya, naririnig mo ba ang sinasabi ng mga ito?
At sinabi sa kanila ni Jesus, "Oo, hindi ba ninyo kailanman nabasa, mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay naghanda ka ng papuri para sa iyong sarili?" Sila'y kanyang iniwan at lumabas sa lungsod patungong Betania at doon siya nagpalipas ng gabi. At least may 3 bagay tayong makikita sa mga tagpong ito. Unang-una, makikita natin ang totoong spiritual na kalagayan ng bayan. The spiritual condition of the people. Pangalawa, ano ang reaksyon ng Panginoong Jesucristo doon? Jesus' reaction. And the third, ano ang ginawa ng Panginoon bilang pagmiministeryo sa mga taong nangangailangan? Jesus' ministry to the needy people. Now, kapag binasa niyo ang talatang ito, lalo kung hindi tayo pamilyar, nakakagulat somehow. Dahil parang bigla-bigla na lang, gumawa ang Panginoon ng isang eksena na ikagugulat ng karamihan. Bakit hindi na lang siya tumahimik? Bakit kailangan pa niyang gumamit ng, sasabihin ng iba, extra force? But again, alam natin, pagpapakilala sa Panginoon, hindi siya gumagawa ng kahit anong bagay na walang dahilan. Hindi lang yan out of biglaan niyang naramdaman na emosyon o basta wala lang ginawa niya. No, may plano sa kaya nangyari yan. So, at yun ang kailangan nating malaman, ano ang naganap at ano ang layunin ng Panginoon sa gayong tagpo. First of all, notice the spiritual condition of the people. Sa panahong ito, napakalayo na ng bansang Israel sa Diyos. And of course, we are speaking of their spiritual condition. Bulag sila sa ganong katotohanan. Hindi nila nararamdaman na malayo na sila sa Diyos. In fact, they thought na malapit sila sa Diyos. Sila lang ang bayang pinili ng Diyos. See? So hindi nila naintindihan ang totoong kalagayan nila sa harapan ng Diyos. Somehow natupad sa kanila yung sinabi ng Panginoon in Matthew 15. And if you remember that passage in Matthew 15, 7-8, sabi ng Panginoon, "Kayong mga mapagpakunwari, tama ang ipinahayag ni Isaias tungkol sa inyo nang sabihin niya, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. These people honor me with their mouths, but their heart is far from me." At napakadaling maging gayon, di ba? Sa mga taong relihiyoso, madaling magsalita na malapit kami sa Diyos, mahal namin ang Diyos, pero ang puso na pala ang malayo. At yun ang totoong kalagayan ng bansang ito. At hindi nila nalalaman. In fact, bago sa bahaging ito in Mark 11, which is, of course, the parallel passage na binanggit ko kanina, ikinuwento yung the story of the fig tree, yung puno ng higos. Habang dumadaan ng Panginoon, merong puno at naghahanap siya ng bunga. Pero wala siyang makitang kahit ano. And so sinabi ng Panginoon, simula sa araw na ito, hindi na siya magbubunga at natuyo ang punong iyon. Now remember in the Bible, yung significance of the tree, it speaks about Israel. At yun mismo ang larawan ng bayan. Spiritually, inwardly, they were very dry. They were far from God. Malayong malayo sila sa Diyos. Kaya pala walang magandang bunga. And that's the problem, di ba? Kung tayo naghahanap tayo ng bunga sa sarili natin, paano magbubunga yung tao na malayo ang puso sa Diyos? Hindi tayo pwedeng magbunga ng mga bagay na ikalulugod ng Diyos. So, that's where it all begins. Our heart condition at ang ating relasyon sa Diyos. Sabi nun sa ating talata, again, as we're going to Matthew 21:12, sabi nun, pumasok si Jesus sa templo. Now, the English is more specific. Sabi doon, Jesus entered into the temple of God. That temple of God, that's exactly the difference. Sa Diyos yan eh. Hindi lang siya ordinary structure, it is actually of God. It is a place of worship.
At bagamat sa ordinary Jew, yun ang kanilang pagtanaw na ito ay para sa Diyos, ito ay tahanan ng Diyos at dapat sa pagsamba. Pero in practice, hindi na ganoon na nangyayari. Di ba? Especially at this particular time. Now, if you will remember, ito na ang ikatlong templo sa syudad ng Jerusalem. Because, of course, if you remember, the first temple was built during the time of Solomon. At wala nga daw katulad sa pagiging ingrande at napakadakila ng templo because of all the materials that were used. Pagka daw sa malayo, tinignan mo, kumikinang na ginto. Talaga namang the best materials were used. Pero nasira yon. At sumunod, nagtatagbuli sila ng templo sa panahon ni Zerubbabel, and obviously, lesser ang quality. Kaya umiiyak yung mga Hudyo sa panahon yon dahil naalala nila yung glory days sa panahon ni Solomon na wala na iyon. Nevertheless, alam ng Diyos, kailangan pa rin nila yung lugar ng pagsamba. And this time, sa panahon ito ng Panginoong Jesucristo, it was already Herod the Great. Kailangan niyang ipatayo ang temple dahil sa galit na galit sa kanya ang mga tao. Hindi maganda ang reputation nitong si Herod, kaya to appease the people, dahil sa kanyang mga kalupitan, nagpatayo siya ng temple. At kung matatandaan nyo, in John chapter 2, verse 20, sabi ng mga Hudyo, it took 46 years to build. Bakit? Kasi padagdag siya ng padagdag. Umabot ng mahabang panahon para lang maipakita yung grandeur, yung kanyang kakayanang magpatayo. But again, pagpasok ng Panginoon, pumasok siya sa temple at tinawag na temple because lahat ng included dun sa templong iyon, even the outer court, kung saan siya pumasok, ang tawag dito is the court of the Gentiles, sapagat yan lang yung lugar na pwedeng pumasok ang mga hentil. Sa inner court, hindi na sila pwedeng pumasok, puro Hudyo lang. Okay? At ang sabi doon, anong ginawa ng Panginoon habang pumasok siya? And of course, ang damdamin ng Panginoon ay ayon para sa pagsamba sa kanyang Ama, for the worship of His Father. Sabi sa, of course, yung second part, you would notice the reaction of our Lord Jesus Christ. Sabi doon, pagpasok ng Panginoon at itinaboy niya ang lahat ng mga nagtitinda at namimili sa templo at ibiniliktad niya mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapate. Again, if we were watching that incident, we will probably be surprised. We would be shocked. Why would He do that? Ba't niya gagawin yun? Itong banal na lugar, bigla niyang ipagtatataob at paalisin ang mga nagtitinda at mga bumibili. Now again, this has been going on for a long time. Hindi lang first time nangyari. Kumbaga, ito na yung naging business ng temple. Remember when the Lord was quoted as saying nung sa kanyang kabataan, as 12 years old, when He went to the temple, sabi niya, I must be about my Father's business. Sa pagkakataong to, nagbago ang lahat at hindi na yung gusto ng Diyos ang nagaganap, yung gusto na ng mga tao. Now, ang mga Jews, pag pupunta sila sa temple, of course, they were required to offer sacrifices. Marami sa kanila maglalakbay ng malayo, and so hindi sila pwedeng magbuhat ng mga alay na hayop. Kailangan nilang bilhin yan mismo sa temple, at para makabili sila, kailangan nilang magpapalit ng pera. Kaya may mga money changers. But all of these things, yun ang ginawang plano, kumbaga nagkuntsabahan. Yung religious leaders at yung mga nagbebenta, nagkaroon sila ng pagkakasundo. Ganito ang gagawin. At walang magawa yung mga tao, yung mga ordinaryong tao, kundi sumunod. In fact, ang nangyari, because of the evil system nang nangyari, sumobrang taas ang presyo. In fact, one commentator said, yung mga offerings na binibili sa temple, kapag binili mo sa labas, it would be 20 times higher. Sobrang mahal. At hindi ba, may imagine mo yung mga negosyo. Kahit sa bansa natin, di ba? Kapag napunta ka sa isang special na lugar, bawal magdala ng pagkain. Pag doon ka mobili, sobrang mahal.
Somehow, they made it as their business. At tingnan nyo, para sa Panginoon, pare-pareho ang mga tao. Bakit? Sabi doon, nagalit si Jesus sa lahat ng mga nagtitinda at namimili sa templo. They were part of that evil system. May kasabihan tayo, di ba? Kung walang magbebenta, walang bibili. At kung walang bibili, walang magpapatuloy magbenta. Ang problema, wala ngang choice yung mga tao. Ginawa ng mga religious leaders to the point na yun lang ang paraan para sila makapag-offer at malaki. You would assume, malaki ang kanilang cut. May makukuha sila doon. So it became an evil system. Like yung sinasabi natin, andyan pa rin yung bureaucracy, red tape, napakaraming proseso. Lahat may kumikita hanggang hindi na kaya ng ordinaryong tao. Nawala ang proper focus. At yun ay dapat sa pagsamba sa Diyos. Nabigatan ang mga tao. Gaano kaseryoso to? In Mark 11:16, pag kinumpare natin, may dagdag na detalye. Mark 11:16, sabi doon, hindi niya pinahintulutan ng sino man na magdala ng anuman na padadaanin sa templo. Ano nangyari? Basically, may mga gamit na kailangan nilang dalhin marahil sa isang lugar patungo doon sa templo at ginawa na nilang daanan yung temple. Marahil yung mga ginagamit sa pagluluto, marahil yung mga ginagamit sa pagbebenta, lahat ng mga materials, naging parang shortcut. Nawala na yung sacredness o yung pagiging banal ng lugar bilang tahanan ng Diyos. Naging ordinaryo na lang at pinigilan ng Panginoon yun at this particular time. At anong kanyang sinabi? Again, he went back to Scripture. Sabi niya sa verse 13, sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. My house shall be called a house of prayer. Taken from Isaiah 56:7. Doon pa lang makikita natin ang original plan ng Diyos. At ano yon? Ang tahanan ng Panginoon ay specifically used for worship. And that is to worship God as a house of prayer. Maraming pwedeng gawin, pero it is primarily to honor God, to worship Him, to give Him the praise that He deserves. Kapag nawala iyon sa main focus ng church, hindi mo na matatawag na tapat na iglesia. Yan. Okay? Hindi ba ito rin yung panalangin ni Solomon while he was offering that temple that was built during his time? Sabi niya, paano mangyayari, Panginoon, na napakalaki ng Diyos, napakadakila ng Diyos? Paano mangyayaring mananaan kayo sa templong ito? Alam niya, walang sukat ang Diyos. At huwag natin daw isipin na ang Diyos ay nasa 4 na sulok ng lugar na ito. Hindi. Dahil lang nalulugod ng Panginoon. And then, he continued in 1 Kings 8:28. Gayunmay, iyong pahalagahan ng dalangin ng iyong lingkod at ang kanyang samo o Panginoon kong Diyos, na dinggin ang daing at dalangin na idinadalangin ng iyong lingkod sa harapan mo sa araw na ito. 29, na ang iyong mga mata ay maging bukas nawa sa lugar na ng bahay na ito, gabi at araw sa lugar na iyong sinabi, ang aking pangalan ay doroon, upang iyong dinggin ang panalangin na idadalangin ng iyong lingkod sa lugar na ito. And in verse 30, pakinggan mo ang pakiusap ng iyong lingkod at ng iyong bayang Israel. Kapag sila'y nananalangin paharap sa lugar na ito, oo, dinggin mo sa langit na iyong tahanan, dinggin mo at patawarin. That was Solomon's earnest request. Lord, if we call upon you, kapag kami nanalangin, makinig kayo, Panginoon. Of course, alam natin, nilinaw ang Panginoon in John 4, darating ang panahon, hindi na sa isang lugar nalilimita ng pagsamba, sapagkat God is worshipped in spirit and in truth. At naghahanap siya ng mga true worshipers. So even if you're not in a particular place, you can still worship God. Pero alam natin, ang Diyos nagtatakda para ang kanyang bayan ay magtipon-tipon. At sa panahong nagtitipon ng kanyang bayan, nalulugod ang Panginoon. Sabi niya, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them.
Hindi ba ito yung desire ng mga totoong anak ng Diyos? Pakinggan niyo kami, Panginoon, sa panalangin ito. At nawa malugod kayong tugunan ang panalangin ng inyong mga anak. It is our desire to honor God. Ang naging problema sa paglipas ng panahon na bago, nawala na yun sa isip at puso ng mga tao. At mabigat ang sabi ng Panginoon, instead of bringing honor to God, they have disgraced the house of God. They have made it as a den of thieves. Anong sabi doon? Ngunit ginawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Taken from Jeremiah 7:11. Now again, because of the wicked system that they established. At dito nyo makikita yung corrupt nature ng tao. Kapag ang tao, pinabayaan ng Diyos, gagawin at gagawin niya lahat pang sarili. Pero hindi para sa Diyos. Again, yun ang sinasabi sa Romans, di ba? May anyo ng kabanalan. Pero hindi totoong nakalulugod sa Panginoon. Naisip ko tuloy, may pagkakataon ba na ninanakawan natin ng Diyos? Di ba tinanong din yan in Malakay? Ang question nga, paano mangyaring nanakawan mo ang Diyos? Well, hindi mo binabalik yung nararapat sa Kanya. Yung pagsamba, yung dapat nakaloob para sa Kanya. At kung tayo ganun din, puro pang sarili. Instead yung sarili natin, pinapasakop natin sa Diyos. Yung panahong dapat para sa Kanya, ibigay natin sa Diyos. Yung ating buong atensyon para sa Kanya. Yung talentong binigay niya, pinapagamit natin sa Diyos, pero sa iba natin ginagamit. At yung mga resources and all of the other things para sa kaluguran ng Panginoon, maaaring ninanakawan natin ang Panginoon. At nagagalit ang Panginoon kapag hindi natin binabalik yung nararapat sa Kanya. Kapag dumating tayo sa ganung point, mga kapatid, what should we do? Di ba the right thing to do is to immediately repent? Magsisi tayo sapagkat hindi na nalulugod ang Diyos sa ganung klase ng pagsamba na puro panglabas. That was their problem, and it can be our problem if we are not careful. Now, gusto ng Panginoon na magturo eh. Hindi naman niya ginawa yun para ipakitang matapang lang siya. May purpose again. Now, nung tinalakay sa Mark 11:17, nagturo siya at sinabi, hindi man nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bansa. He was there to teach them. Pero ang makakaunawa nung ganong katuruan, yung handang magpaturo. Yung mga hindi umuunawa at umiintindi, maaaring ma-offend at aalis, wala silang nakuha na lesson. But He was there to teach them. He wanted them to think. Kaya sa Mark, ang phrasing is like a question. Hindi ba nasusulat? Dapat alam na nila yun eh. Sinasabi lang maalam sila sa kasulatan. But in actuality, hindi nila alam at nakalimutan nila. Now, again, ang sabi doon, ito daw ay dapat tatawaging bahay panalaginan para sa lahat ng mga bansa. Imagine God's plan for all nations. Lahat ng mga bayan tatawag sa Kanya. At yun ang thrust of the Great Commission. Saan man tayo naroon, dapat ipangalaganap ang mabuting balita. Sana tayo, kung saan man tayo naroon, handa tayong magpagamit sa Panginoon. Now, even though gustong magturo ng Panginoon, again, what was the response of the religious leaders? At dito nyo makikita muli yung kasama ng kanilang puso. Mark 11:18, ang sabi dyan, narinig ito ng mga punong pari at ng mga eskriba at sila'y naghanap ng paraan kung paano nila siya mapapatay sapagkat natatakot sila sa kanya dahil maraming tao ang namangha sa kanyang aral. Hindi ako makapaniwala, no? Imagine, habang naririnig nila ang mga turo ng Panginoon, nakita nila yung kanyang ginawa, imbis na mag-examine sa sarili, imbis na tingnan nila, kami nga pala yun. Patawad. Nagalit sila. In fact, na-offend sila eh.
At ang dahilan, gusto nilang ipapatay ang Panginoon sapagkat ang mga tao daw namangha sa kanyang turo. Ibig sabihin, nasasapawan na sila. They were afraid people would not go to them anymore and trust them. Lilipat ang allegiance sa mga tao. At dun yung makikita, lumalabas yung totoong kasamaan ng puso. Ayaw nila talaga sa Diyos, ayaw nila sa Panginoong Jesucristo, gusto lang nila sila ang maiangat. Again, yun ang danger of pride. Dahil nga sila ay may pagmamalaki, pagmamataas, ayaw nila magpakumbaba at hindi sila makatanggap ng turo ng Panginoon, hindi sila natututong magsisi. So when the Lord is speaking to us and dealing with us, mga kapatid, mas mabuti na magpakumbaba sa harapan ng Diyos, huwag tayong magmataas. Let us continue to seek God with a contrite heart. Now, nung binanggit sa John 2:17 at nabanggit natin, ito ay nangyari sa unang bahagi ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo. Habang ang passage natin in Matthew 21 was already going into the latter stage of the Lord's ministry. Pero pareho ang mensahe. At binanggit, dinagdag sa John 2:17, ginawa daw ito ng Panginoon for the zeal of God's house. Naalala ito ng mga disciples. Yung kanyang ginawa ay dahil sa kanyang damdamin para sa kanyang Ama. Ito yung desire ng Panginoon, very strong desire to honor God. At mararamdaman ito ng mga totoong tagasunod ng Panginoon. Kapag sa society natin, binablaspheme ang pangalan ng Diyos, yung mga totoong tagasunod ng Diyos, dapat nasasaktan tayo dyan. Hindi okay lang. At kapag ayaw ng mga tao sa Panginoon, dapat somehow nadudurog ang puso natin. It cannot be okay. At para sa Panginoon, hindi po pwedeng business as usual. And remember, kung nangyari ang John chapter 2 at ginawa na ito ng Panginoon, nangangahulugan, after 3 years, inulit na naman nila. They did the same thing. At makikita nyo ang katigasan ng ulo at ng puso ng tao. Paulit-ulit. Ayaw matuto. Sana wag tayong ganun, na napakadalagal matuto simply because we do not want to receive the instructions of the Lord. Again, that passage in John 2 was taken from Psalm 69:9. At ang sabi sa John 2, then his disciples remembered that it was written, zeal for your house has eaten me up. Ang sigasig para sa iyong bahay, ang tutupok sa. When was the last time you felt such great zeal for God na para kang makukonsume? Para bang wala ka ng ibang maisip at wala ka ng ibang magawa hanggat hindi mo nasusunod ang Diyos, hanggat hindi mo siya napaparangalan. When was that time? Mahalaga, time and time again, kinikilos tayo ng banal na Espiritu. Or else, ang mga tinatawag na mga anak ng Diyos, ang mga taong wala man lang kainit-init para sa Diyos. It's easy to be cold and complacent when it comes to God and the work of the Lord. Pero kapag tayo palaging humihingi sa Panginoon and we become more sensitive to the leading of the Holy Spirit, hindi po pwedeng wala tayong zeal for God and His work. Are we still zealous for God and His name? And what will it take for us to honor Him? Hanggang saan tayo handang sumunod sa Panginoon? So, kung ang ating pinag-aaralan is about knowing how to honor God, pero the Jews did not do that, question, at hindi natin pwedeng iwasan ang tanong nito. How do we actually desecrate the Lord's house? Paano darating ang panahon hindi na natin pinapalaga ng Diyos at ang tahanan ng Panginoon? First of all, pag hindi na natin dinidesire na malugod ang Diyos above all, especially during the time that we're worshiping Him as His people.
Kapag hindi na preeminent sa atin yung desire to honor God, to worship Him, at siya yung sentro ng ating attention, at marami ng ibang bagay ang umukupo sa atin, hindi na natin nalulugod ng Panginoon. Kahit gaano pa kaganda yung ginagawa mo, kung hindi na yan in line with what God wants, you have been distracted, and I could be distracted also. Pangalawa, again, when God is taken out of the picture because He's not that important anymore. Di ba? Yung pagpapahalaga natin sa Diyos, hindi na ganoon at siya yung nawala. That is the problem. The main one who should be in the center and who should be worshipped, siya pa yung nawala. That's what happened to Israel. Again, sabi nga natin, this is called as the house of the Lord. Hindi sa atin yan. So He should be the center. And thirdly, when we pretend to be okay and sometimes show that we are holy, even when in fact we are harboring sins which others might not know. Kapag dumating sa point na pakitang tao na lang tayo, okay ako, I could do the same things again and again, pero malayo na yung puso natin, nagkakasala na tayo sa Diyos, even at that particular time, hindi na natin na-honor ang Panginoon. May the Lord help us to examine. Now, of course, on a positive note, how do we follow our Lord seriously and keep God's house so that it becomes holy? Paano mangyari yun? Ang tingin natin sa Panginoon ay mataas at ang kanyang tahanan mataas. Again, when we continue to seek God and really come to Him in prayer. Kapag tayo, totoo tayong lumalapit sa Diyos na nanalangin, we truly desire Him. And that's the purpose of that. Even our very activity ngayon, di ba? We call our Wednesday usually as our prayer meeting. Sometimes on Sundays we have prayer meetings sa hapon. Pero that should be the main focus. It must be God and God alone. All other things would be secondary. Hindi nga tayo mga kapatid, sapagkat napakaganda na ang mga anak ng Diyos na nanalangin. Pero again, kapag hindi na tayo natututong manalangin, that's the problem. Now, ingat tayo, no? While we enjoy praying with other brethren at nagkakaroon tayong time of fellowship, ingat po tayo during our time of prayer. Huwag nating hayaan na maging time ng kwentuhan. Or mas malakas pa yung kwentuhan kaysa sa mga nananalangin, mga kapatid. And this is a sad feeling na nararamdaman ko. Habang hindi pa tapos ang ibang group, ang iba, they don't care. They don't simply think, uy, may nanalangin pa, wag muna tayong masyado mag-ingay. But it becomes like the marketplace. Be conscious, my friends, because if we are truly talking to God, He must be our audience talaga. So, syempre, paggalang na natin sa isa't isa, but more so, it is to give honor to God. Ibalik tayo ng Panginoon doon sa ganoong mataas na paggalang sa Kanya. And remember, when we truly meet God, the Lord is pleased. Question, what is our true motive when we come to church? Di ba? Ano ba talaga motibo natin? Nabanggit din sa ating pag-aaral ng gospel-centered marriage. Kasama yan sa pag-asawa. You devote yourself together to worship God together with the family. What is our purpose ba tayo pumupunta sa church? Is it just an ordinary activity or is it really to see God and His face and His presence? That makes all the difference, mga kapatid. Pagkatapos ng ginawa ng Panginoon, makikita nyo agad ang puso ng Panginoon, His compassionate heart. Tapos na siya dun sa mga matigas ang puso. At pagkatapos ng gawin yon, He began His ministry again to reach out to the needy. Ang sabi doon, in verse 14,
Ang mga bulag at mga pilay ay lumapit sa kanya sa templo at sila'y kanyang pinagaling. Ngunit nang makita ng mga punong pari at mga eskriba ang mga kahangahangang bagay na kanyang ginawa at ang mga batang sumisigaw sa templo na nagsasabi, Hosana sa anak ni David, nagalit sila. Kaya't sinabi nila sa kanya, naririnig mo ba ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo. Hindi ba ninyo kailanman nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay naghanda ka ng papuri para sa iyong sarili? Taken from Psalm 8 and in verse 2. Again, the fulfillment of Scripture. Pero immediately, yung puso ng Panginoon. Tapos na siya, doon sa mga matigas ang ulo, matigas ang puso. Now, He came to those who are truly needy. At hindi natakot yung mga may kapansanan, nangangailangan pa rin sila sa Panginoon. They still came to Him. Wala na silang ibang mapupuntahan eh. And the Lord was very, very willing to minister to them. Yun talaga ang puso ng Panginoon sa mga nagpapakumbaba sa Kanya. And they felt the Lord's healing. Pinagaling sila ng Panginoon. Andun ang kanyang abag. At kahit kumukontra yung mga religious leaders about those praising God, He's just quoted scriptures to them. Talagang mangyayari yan. Kahit sa bibig ng mga bata, lalabas ang pagpupuri. Sana tayo rin, as tayo mga mas nakakaranda, tayo mag-lead sa ating mga anak to truly worship God. They know if we are sincere or not. Huwag nating hayaang mauna pa sa kanila bago tayo. Let us be the one to lead them. And then after that, notice, sila'y kanyang iniwan at lumabas sa lungsod patungong Betania at doon siya nagpalipas ng gabi. He was done with this ministry. Kung ano lang yung kailangan, yun ang ginawa ng Panginoon. At sana, tayo rin pinaalalahanan ng Panginoon, di ba? Paano ba tayo sumamba sa Panginoon? At gaano ba natin gustong dakilain ng Panginoon? Sana tayo yung mga tao na makita ng iba na talagang nagpupuri sa Diyos, na nanalangin sa Panginoon, handang sumunod sa Panginoon, at magkaroon sila ng desire. Sana gusto ko rin makilala ang Diyos. Huwag tayong maging hadlang sa kanilang paglapit sa Panginoon. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa mga paalalang ito sapagkat you truly deserve the highest praise, highest worship, O Lord. And kung dumarating man kami, Panginoon, sa panahon na malayo ang aming puso sa inyo, do forgive us, O Lord God, because may mga pagkakataon, marahil hindi na kami conscious sa aming mga ginagawa, at ginagawa na lang namin ito out of habit. But we pray that you would continue to remind us of who you are at gaano kayo totoong kailangan na aming parangalan at papurian. At nawa, Panginoon, kayo ang tunay na matanyag sa lahat ng ito. Help us to reach out to the people na wala pang totoong pagkakilala sa inyo, Panginoon. We pray na kayo pa rin po ang sumama sa amin for the rest of our time together. For in the wonderful name of the Lord Jesus Christ we pray. Salamat po and God bless us all.